Breaking news muna tayo mga kakwento. Ang asawa ng may bahay ni Coach Jason Casimero na si Rolajan Lucas Casimero may binunyag sa kanyang official social media account na kung saan may larawan na magkatabi sina Jason at Janriel Casimero habang may naka-video call ng ilang mga tao. Ibinunyag pa na sila raw ay naghahanap na. Angas ng Pinas, kagad namang may pinasasalamatan. Jonas Juan Pansultan may delikadong banta sa kanyang paparating na laban. Tinabugaling mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Ito ang larawan na ating makikita sa FB page ni Madam Rolajan, ang asawa ni Coach Jason. Dito ating makikita na itong si Coach Jason ay napakaseryoso na nakikipag-usap sa mga naka-video call niya, habang si Janriel naman ay biglang tumingin sa nagkuha ng picture nila. May caption ito na life update. Naghanap raw sila ng pera at may emojis pa na may boxing gloves at may simbolo ng kwadwalas at meron itong hashtag na abang-abang. Kaya naman, dito biglang dinumog ng mga boxing fans ang post na ito na tila ba nagpaparamdam na ang tunay na angas ng Pinas na tila nalalapit na ang kanyang muling pagbabalik sa ibabaw ng lona. Pero sa post na ito mga kakwento ay maaring dalawa ang pwedeng ibig sabihin nito. Una, naghanap ng pera mula sa kanilang negosyo, o di kay pangalawa, naghanap na kung sino nga bang makakalaban ni Casimero sa kanyang muling pagbabalik sa ibabaw ng lona, dahil nga ito ay may emoji na boxing gloves. Kaya naman mga kakwento, sa tingin nyo, nagpapahiwating na nga bang Team Casimero na sinisimulan na nila na pinaplansa ang susunod na makakalaban ng kwadwalas? Samantala, ganito naman ang naging mensahe ng Angas ng Pinas sa kanyang kapatid na si Coach Jason, at sinabi niya na matagal na raw siyang wala sa boxing, kung hindi dahil kay Kuya Lods o kay Coach Jason, dahil ayon kay Alas, itong si Coach Jason lang noon ang naniniwala na kaya pa niya. Lahat ng mga tao raw ay iniwan na siya, pero ang kapatid niya lang ang naniniwala na kaya pa niya. Kaya raw siya ay nandito pa sa atin hanggang sa ngayon mga boss. No BS raw talaga. Alam ko kakwento kung ano ang nasa isipan mo, dahil baka si Coach Jason lang din ang gumawa ng comment na yan. Well mga kakwento, hindi ko po talaga masabi kung sino nga ba talaga sa kanila, pero siguro naman ang mensaheng ito ay totoong nangyari sa kanila. Samantala, kasado na ang laban ng mandirigmang Pinoy na si Jonas Sultan kontra yan sa undefeated American-based Japanese prospect na si Katsuma Akitsugi. 10 rounds sa bantamweight showdown ang bakbakan nila ngayong July 12, 2025 sa Fresno, California, USA. Mga kakwento, dahil kasalo na ang laban ni Sultan, may banta siya kaagad sa kanyang paparating na laban. Sinabi niya na keep pushing daw sa kanyang limit dahil hindi pa raw siya tapos. Kaya naman, alam naman natin na kapag si Sultan ang nagbitaw ng banta ay may biglang bubulagta. Sana hindi siya ang gugulong sa lona ng bigla. Dapat sa kalaban ito mangyari, at sana ang bansag niyang one punch ay tatalab talaga sa kalaban, dahil baka ang maging one punch gulong pa ay itong si Sultan. Kaya naman, good luck Jonas Sultan. Good luck kababayan. Na naman ulit tayo, yan, pwede natin pagandahin yon. Kaya tae, kung ano man yung nakikita mo sa buhay ko dati yun, kung tagpi man, wala namang problema, kasi kaya lang tagpi kasi nasa MP pa tayo nun di ba? Tapos ngayon naka-4 na laban kami. O tingnan mo, ano na yung nakikita mo. Ito yung pangarap mo na titira ka sa ganito malayo sunrise in April. Ano daw masabi ko na ako daw yung ikaw daw ang nagpabagsak sa Karine Cuadro Alas. Bumagsak ba? Iparamdam ko kay Tae na yung pangarap niyang tumira sa mga ganitong lugar, sobrang ganda talaga pala. Tae, sobrang ganda yung pangarap po. Ang ganda, ang swerte ng may-ari. Ang swerte.
Yan lang talaga yung masasabi ko. Kaya wag ka nang magpa ano dyan, wag ka nang magpa iyak-iyak dyan na balik sa MP, balak sa MP. Pinalayas ka na nga ng MP. Yung sinasabi mong MP, sa totoo lang walang MP. Tanungin mo yung ano, puro MP. Puro lang MP sinasabi. Hanapan mo nga ng ano, hanapan mo nga ng license yan ng MP, na may card sila ng MP o trabahador o sweldo. Iwan ko dyan kay bakit kasi hindi na lang kayo bumalik sa MP para magkaroon na tayo ng laban. Guys, si Tata yung sabihin nyo guys kung gusto nyo pang lumaban. Wala kayo. Pero mamaya, gabi kasi yung ano namin, yung training out. Hindi, bawal sabihin yun. Bago yung, mas maganda kasi yung ano guys eh, yung nakikita nyo puro throwback eh. Kasi doon kayo umiiyak eh, doon kayo magko-comment. Pag may nakita kayong bago, hindi kayo nagko-comment eh. Pag may nakitang bago, hindi nagko-comment. Sayang sir, mapasama sana si sa undercard sa laban ni Pacquiao. Isama niya si ano, diba? Hindi naman lahat ng ano doon ng boxer naka ano, sama sa undercard. Yung boxer kaya, andyan si Jack Tipura. Oh. Kaya wag kayong magpapadala sa mga hype-hype nila. Ando na lahat eh. Isama niya lahat. Oh. Sama lahat niya ng mga MP niya na boxer. Sama niya. Ang ano kasi guys, kaya nag-iiyak-iyak pa rin yan siya na babalik. Babalik pa ba kayo sa ano guys? Yung kikitain nyo barya-barya lang? Diba? Babalik pa kayo? Tapos kaya daw ako nagpo-post na naman ulit daw sa YouTube sa ano kasi wala nang pira. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rafael Kahili, kay kakwentong Jelito Alingasa, kay kakwentong Orlando Talao, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.